Guys, pag nakalagay dito no storage, hayaan nyo na. Tahimik na lang kayo. Bye-bye. Hi, baby. Look! Look! Sarap mo ng college. Naka-tear up siya. Parang naman si Dominic sa wallet. Good morning po sa lahat. Good. Ayan. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Grabe. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon at narito po tayo ngayon dito. Hallelujah. At yung kagalakan nasa atin. Praise the Lord. Sige po, handa na po ba ang lahat para sa Panginoon? Amen. Amen. Sige po. Muli invite po kayo na i-prepare po natin yung ating mga sarili. Damin po natin yung presensya ni Lord. Manalangin po tayo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinapasalamatan sa iyong kabutihan, sa iyong kabanalan, Panginoon, sa buhay namin. At narito po kami lahat ngayon, Panginoon. Salamat po, Lord, at dinala mo po kami rito. Nilito po yung aming mga paa, ang aming mga puso, para sama-sama ka namin, Panginoon, na mapapurihan, maparangalan. Magpasalamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon. Bandutin mo ng iyong presensya, Panginoon. Buong church na to, ang lahat ng nandito, sa doon, sa Sunday School. Hallelujah, hallelujah. Maranasan ka ng lahat. Yakapin mo kami, Panginoon. At yung mga wala pa na inilin mo po dito, Panginoon, ay patuloy mo po na i-guide, Panginoon. I-bless mo po kami, Panginoon. Maraming po salamat, Lord. Maranasan ka ng lahat. At lahat ay sa iyo lamang. Papuri, pasasalamat, pagsapura. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Sige po. Sama-sama po natin basahin yung verse sa Kawikaan chapter 16 verse 19. Meron po, ayan po. Ito po yung devotion ko. Ang sabi po, higit na mabuti ang mapagpakumbaba kahit na mahirap kaysa makihati sa yaman ng mapagmataas. Yun po yung ano po. Sabi po dito, kahit na si Haring Solomon ay nagsasabi na mahirap magpakumbaba. Kumbaga sabi nga, higit na mabuti ang magpakumbaba kahit na mahirap. Minsan, dahil minsan, di ba, minsan di natin, minsan pagka marami tayong ngayon, Pasko, di ba, may mga 13 months, mga gano'n, may mga ano, parang mahirap magpakumbaba, mahirap maging
minsan hirap magbigay. Pero minsan dahil mahal tayo ng Diyos, anak tayo, minsan si Lord mismo yung magbababa sa atin. Minsan binababa tayo, pero ang sasabihin natin, masakit, pero we realize, salamat po Panginoon. Dahil ikaw lang po Panginoong Jesus ang karapat-dapat na maitaas. Yan po, yan, sa Panginoong Jesus lang talaga dapat na maitaas, na tayo ay maibaba, at maibigay na natin sa Panginoon ang para sa Kanya. Ang Panginoong Jesus mismo, siya ay unang nagpakumbaba. Sabi nga, di ba, parang kahihiyan, minsan nahihiya. Maraming mga bagay na pinahiya ang Panginoong Jesus, nahirapan, sakit, at hirap, ginanas ng Panginoong Jesus. Pero tinanggap ng lahat yun para sa aming lahat dahil sa pagmamahal niya sa atin. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Ipo, sama-sama po tayong tumayo. Yan po. Sama-sama po tayong manalangin. Purihin natin ang Panginoon. Lord, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon. Gusto mo na ibaba namin ng aming sarili ngayon. Nagpapakumbaba po kami sa iyong harapan ngayon, Panginoon. At nagpapalinis po, Panginoon, ang aming mga puso, mga isipan, Panginoon. Marami kaming mga pagkukulang, mga nagawa, sinasadya man o hindi, Lord, patawarin niyo po kami. Pagkalinisin niyo po kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo, Panginoon. Yes, Lord. Binubuksan po namin ang aming puso at isipan, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hayaan ka namin na maghari sa buhay namin. Lord, sa lugar na ito, pagharian mo mong Panginoon. Maranasan ka ng lahat ng gagawin natin ay para sa iyo, Panginoon. Walang hadlang, Panginoon, dahil kami ay pinatawad mo. At walang hadlang, Panginoon, kami ay walang aawit para sa iyo, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po, Lord. Tanggapin mo po, Panginoon, aming pagsamba, ang aming pagsayaw, pagtaas ng kamay, pag-awit. Lord, lahat ay para sa iyo, Panginoon. Maparangalan ka, Panginoon. Lord, na po, Panginoon, sa amin ang lahat ng aming mga bigatin. Binibitawan na po namin ang lahat, Panginoon, ngayon. At hahayaan ka namin, Panginoon, na maghari sa aming buhay, Panginoon. That your Holy Spirit, Panginoon, ay ibuhos mo ngayon sa lugar na ito at maranasan ng lahat, pagharian ng lahat ng nandito, Panginoon. Ang iyong mga salita, Panginoon, itamin mo po sa aming mga puso at isipan, Panginoon. Uuwi kami, Panginoon, ng buong-buo. Pumulong-pulong, Panginoon, na ramdam namin ang iyong pagmamahal, Panginoon. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon, sa lahat-lahat. Mahal na mahal po namin, Panginoon. Lahat-lahat, papuri, pagsamba, ay para sa iyo lamang aming Panginoon. Lahat-lahat ng ito palalangin namin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Di ba pala mga pangalan na mas malakas pa lang ang aming Panginoon? Amen. Good morning and blessed happy first Sunday of December. Mas malakas pa lang ang mga praise sa Panginoon. Thank you. Happy praise and mercy for God to serve. At sobrang po nakakatawa, nakaka-bless po ng mga bago po tayong faces. At sobrang po nakakatawa
see you. We want to feel you. We want to be with you, Jesus. Ikaw lang ang Panginoon. Ikaw lang ang gusto namin, Lord God. Ikaw lang ang pupurihin namin. Ikaw lang ang sasabihin namin. Let's give our God the worship that He deserves. Pwede po natin itaas yung ating mga kamay or pwede natin bigyan ng prayers. All prayers natin. Lord, we can start with Lord, thank you. Or we can start with Lord, we adore you. Lord, we worship you. Or we can start with Lord, I do not deserve your love. Hindi ko po deserve, Panginoon. Mga blessing na binigay mo. And yet, hinahabol niyo pa rin kami. And yet, nilorepay niyo pa rin kami. Tinatawag niyo pa rin kami. You give us warnings. You give us reminders. You give us your word. Ikaw lang, Lord. Yung may pagmamahal na ganito. Wala kang mahanap na pagmamahal na ganito sa lupa. Wala, Lord, ang hahabol, ikaw ang Lord. Magpapatawa sa Diyos tawad. Ikaw ang Lord, ang matutulis pa ng maraming blessing. We can start with Lord, we worship you today, forever, until the day you come back. Lord, ikaw lang ang aming pupurihin. We will have no other gods beside you. Only you, Jesus. Only you, our Lord. Only you, our Savior and Father. Jesus. Jesus. Sweet Jesus. Call upon His name.
Walang mic. Ayun. Praise the Lord. Hallelujah. Ayan. Amen. Praise the Lord. Tunay nga po na walang ibang papatay sa ating Panginoon. Hallelujah. Ayan po. Lubos-lubos na pasasalamat. Ayan. Grabe. Iba-iba yung ang daming mga blessing ng Panginoon ngayon. Kumbaga, ang natandaan ko lang na unang dumating sila Sister Teresa at si Brother Ronnie. Yung sila yung welcome po sa JCC. Kaya po at sa yung iba ang dami mga salamat sa Panginoon. Welcome po sa inyong lahat. Ayun yung mga anak ni ni Sister. Thank you Lord. Yan po. Yan, sila Sister. Thank you, Lord. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Yan po. Yan, maraming salamat sa Panginoon. At narito po tayo. At ngayon po ay dadako na po tayo sa pagpapasalamat. At sino po ang gustong magpasalamat sa Panginoon? Amen. Ay, si Sister Rod. Ayan. Praise the Lord. Palakpakan ang Panginoon. Lord, thank you po sa Panginoon at nandito na muli po ako. Overwhelming lang po talaga yung pasasalamat ko kaya una-una po ako nagtataas ng kamay. Kasi una-una po, 4 weeks po ba? Parang 4 weeks po akong wala dito sa simbahan na although nakasama ko naman talaga lagi si Lord. Pero yung iba po yung kasama ko kayong lahat na nag-worship sa Panginoon. Lord to God po kasi ang tinataas ko sa Panginoon yung pasasalamat na nagkaroon po kami ng panibagong miyembro ng pamilya. Yun po si Sia, na sa simula pa lang po ng labor ng anak ko, natakot na po ako na nakalimutan ko na, Lord, anak mo ako, pero yung panandalian lang naman po yung takot na yun kasi po, nalagay po sa bigit ng alanganin yung apo ko, si Sia, kasi nung nililabor po siya ng kanyang mama, nawalan po ng oxygen yung mama niya. Tapos siya po every time na iniluluwa, ipinipilit na ilabas, ay nawawala po yung heartbeat. Sa haba po ng oras na yon, talagang nakiusap na ako sa doktor na gawin yung lahat. Pero after nun, umakyat po ako dun sa room namin at nabutan ako ng manugang ko na talagang nakayaw ako. Tapos si Lord lang yung pinagkakatiwala ko. Sabi ko, Lord, first baby po ito ng anak ko sa edad niya po na 33. First baby niya po ito. Now, ingatan mo po sila. Samahan mo po yung anak ko, bigyan mo ng kalakasan. Huwag mong tingnan kung ano man po yung mga nagawang pagkakasala nung hindi pa po siya. Yun para sa akin po, tapos meron po yung kabigatan ng struggle na yun, na may ibang nananalangin na sinasabi, na ang mga anak daw po ay hindi makakabayad ng utang sa mga ina hanggat hindi nanganganak at hanggat hindi nagbibigay ng Lord. Iba po yung binigay ng Lord sa akin. Nireview ko po yung taong nagsabi
nagsabi sa akin. Kasi sobra pong nagkaroon ng postpartum yung anak. Sinabi po sa kanya yun. Sinabi ko lang po sa kanya na mali po yun. Kasi po, ang bawat sanggol na binibigay sa mga ina sa sinapupunan ay isang regalo ng Panginoon. At hindi po ito kabayaran sa kung ano man yung binigay ng ina para magsilang ng anak. Ayun po yung binigay ng wisdom ng Lord para mabigyan ko po ng lakas ng loob yung anak ko na para isipin niya na ang dami ko palang kasalanan ginawa sa iyo, ma. Sabi niya, kasi nahirapan ako. Sabi ko, hindi. Pinaghirapan mo yung niregalo sa iyo ng Panginoon. Ayun po yung talagang pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Kasi until now po, yung baby po, hindi po siya pang 1 month. Yung talagang palusog siya, makikita mo kaagad na masisiyahan ka sa tuwing makikita ulit. Pag nawawala nga po ako dun sa kanila, parang gusto ko na po kaagad bumalik. Yung ganun po. Thank you sa Lord sa buhay na yun. At saka, higit po sa lahat yung mga ini-invite ko po, hindi ko mga po personally na pupuntahan, Sister Tere, alam po, Sister Tere at saka si Brother Ronnie po. Actually po, after ko po doon sa Amadeo, nag-message po sa akin Sister Tere na sobrang sakit, sama ng pakiramdam niya. Kaya dinalaw ko po siya, tapos nasabi ko lang po sa kanya, i-release natin yung kabigatan. Lapit tayo kay Lord. Now, nasa Amadeo po ako, bigla po siya nag-message sa akin. Tinanong niya po yung schedule ng ating gawain dito na sabi ko nga kahit hindi po tayo personal na kumikilos, pero yung heart natin, gusto po natin mag-save ng soul, gusto po natin ilapit ang mga kapatid natin sa Panginoon, kahit wala po tayong lakas. Si Lord po malakas. Malakas po siya sa buhay natin. Malakas din po siya sa mga kapatid natin na may puso po na gusto makilala, makasama si Lord sa panahon ng kabigatan, kalungkutan. Ayun po, isang message din po yun na share ni Sister Jenny. Yun, ayun po, parang po na po yung buong month po ng November until now po. Overwhelming po yung kasiyahan ko kasi si Lord po yung kasama ko kahit pati din yung bahay ng anak ko. Nag-iisa lang ako doon lagi sa sala. Tapos sila mag-ina nasa room. Yun yung moment na si Lord kasama ko. Tapos makakasama ko yung mga kapatid ko, Sister Dang. Thank you sa Lord. Kasi talagang sabi ni Sister Margie, Sister Roda, sa room. Opo, thank you Lord. Kasi sa pagsunod, sabi ko nga kanina, sa pagsunod sa Panginoon, lahat talaga ng dalangin natin, bilhin niya. Sabi niya po sa Zacarias. Kanina po, ayun po yung devotion ko. Sabi ng Lord, sumunod ka lang. Kahit mahirap para po mabigat sa'yo. Sumunod ka lang. Lahat ng idadalangin natin, sasagutin niya. Thank you po sa mga kapatid ko na nandito po. Sana po magpatuloy tayo. Huwag po natin tingnan yung bigat ng buhay na nandito tayo. Ang tingnan po natin kung gaano kalaki ang Panginoon para sa buhay natin, para panghawakan lahat ng mga kabigatan natin at alisin yun. Tutulungan niya tayo buhatin yun. Glory to God po sa lahat po. Patuloy po tayo. Thank you, Lord. Talagang malaki ang ating Panginoon, malaki ang ating Diyos. Praise the Lord. Hindi siya limited by distance, di ba? Kahit malayo. Praise the Lord. Ayun po, sino po gusto magpasalamat? Ay, si Sister. Ayun po, palapakan po natin ang Panginoon. Good morning po. Thank you po kasi in-invite po ako ni Sister Margie. Kasama ko po yung sister ko na nagbabalik loob dito sa GSC. Kasi kami na lang pong dalawa lubos po ang pagpapasalamat ko sa Panginoon at saka sa family po ng JSCC sa laking tulong nila para sa family ko, sa nanay at tatay ko. Sa kabila po ng kahirapan namin, hindi kami pinabayaan ng Panginoon kasi yung mga taong nagmamalasakit sa family ko po, dati silang nandiyan. Hindi financially, hindi po kami pinabayaan kahit nagkasakit tsaka namatay yung tatay at nanay ko. Andyan po sila para sa amin. Kaya nagpapasalamat po talaga ako sa Panginoon. Tsaka nung pumasok po ako dito, nag-start si Ate Jess kumanta. Nararamdaman ko yung presence ng mama ko kasi hindi man ako Christian, pero lagi niya sa akin sinasabi, nakasama ka sa akin, in-invite niya ako. Hindi lang naman pwede yung first time kung nandito ako. Pero this time po talaga yung presence ni mama kasi kahit may sakit na po siya, gusto niya pa rin po magsimba kahit hindi po siya pinapayagan. Kasi unang-una po, ang inaalala ko is yung aksidente. Lalo pag mag-isa lang po siya. Pero pinipilit pa rin po niya kasi ito po yung
yung family ng mama ko. Kaya po nung time na namatay siya, wala po akong ibang nagpa-service sa Christian kasi kundi ito lang po talaga. Kahit nung nang-umpisan po siya yung pagtanggap niya, kaya pastor po talaga. Kasi may mga kamag-anak din po akong pastora. Pero ito po yung pinili ng mother ko. Kaya lubos po ako sa salamat ko at sa Panginoon. Thank you po. Praise the Lord. Yun nga po, salamat po kayo sa ano, sa buhay niyo. Salamat kay Lord. Talagang dalangin natin, talagang maranasan natin yung presensya ng Panginoon. Lalo-lalo na ngayon po sa kanyang mga salita. So kayo yung mga salita, yung pinakamahalaga po natin na portion, na set na sacrifice. Ating service, bless tayo ni Lord sa kanyang mga salita. Pagin ng Panginoon. Yan po, palakpakan po natin ang Panginoon. Praise, yeah. Good morning po. Morning. Isang pinagbalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Bigyan po natin palakpak sa ating Panginoong Diyos ngayong umaga. Hallelujah, hallelujah. And I'd love to greet ang lahat ng happy first Sunday. Ayan, diba? Merry Christmas. Batiin mo ang iyong katabi. Merry Christmas na ka, no? Magpapasko na. At handa na ba yung ating 500 pesos na Noche Buena? Ayan. Ano pala natin pag-usapan? Huwag mo na natin pag-usapan. Ano po? And truly, as I'd love to say, truly it is a blessing to be in the house of the Lord. Sapagkat pag tayo po ay nasa tahanan na ating Panginoong Diyos, tayo po ay tatanggap ng pagpapala. Amen? Amen. And I'm also so excited because I'm seeing a lot of new faces. And yun yan, nagbabalik ng mga faces. And welcome po natin si Lord sa family po ni Inan. Sister Tanay at ni Brother Ronnie. Ayan, talapakan natin si Lord. At as well, sa mga nagtatangkaran, ayan, ng mga anak ni Sister Da. Ayan, welcome po sa I believe nakilala ko lang si James kanina. At si David na katabi ni Brother Vanessa. Ayan, welcome sa church. And papuri sa Panginoon. I pray na lahat po tayo ay mabless. And as well, yan, sa pagbabalik po ni Sister Des at ni Sister Lynn, and papuri po sa Panginoon. At tayo pong lahat ay patuloy po natin ano po na makita kung gaano napakabuti ng ating Panginoong Diyos. At maraming salamat din po sa nagpasalamat kay Sister Rhoda, ano po at yempre po kay Sister Lee. At sino na po ba ang excited na marinig ang salita ng Panginoong Diyos? Amen? Okay, since nag-start po tayo ng 10:05 na, kaya And matatapos po tayo siguro as much as I could, may mga puputulin na po ako dito sa atin pong mensahe para po mag-giveaway na po no, sa atin pong oras. And we are now at the end. Yan, palakpakan namin si Lord. We are now at the end of our series, the 10 Commandments. Yan, po, we are now on the final episode ng ating pong series sa 10 utos na ating Panginoong Diyos. And alam ko po na ako po ay naniniwala na sa ating pong pag-aaral ng kanyang salita, doon po makita po natin na hindi lang yung basta ito utos, kundi yung puso na ating Panginoon no, sa kanya pong mga salita. And now sa ating pong message, hindi na po natin patatagalin. Po, inaanyayahan ko po ang lahat na tayo po ay tumayo. Pagbasa po ng salita ng ating Panginoong Diyos. Praise. Medyo may konting technical difficulties lang po, ano? Pero yan, pinabalik po na ating mabuting Panginoon. At ang mensahe po, as we are now on our last series, ano po ang first commandment na ating Panginoong Diyos? No other gods before me. And let us read. We're at ang mensahe po na ating Panginoong Diyos na pinamagatan po natin na no other gods. Pwede po ba nating basahin? No other gods. No other gods. Only have one God. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Nag-iisang ating Diyos na may tatlong persona, ang Diyos Ama, ang ating Panginoong Jesucristo at ang Banal na Espiritu. We have no
Bukod po doon, wala na po. Basahin po natin ang kanyang salita, Exodus chapter 20, verse 1 to 3. Praise. Basahin po natin ang sabay-sabay. Ang lahat ng ito ay sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, na naglabas Sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkakaibig. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Oh. Hindi po ba nare-next na? Yan po. Pero sa verse 3, ito po yung ating pinaka-verse. Huwag kayong sasambahan sa ibang Diyos maliban sa akin. Basahin po natin sa ESV version. And God spoke all these words saying, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. You shall have no other gods before me. And I have seen this version po na sa NLT translation. Translation po pala, NLT translation, pwede pong pakinext. You must not have any other God but me. Let us pray. Lord, Heavenly Father, we bow down to your presence sa umagang ito. Maraming salamat po, Ama, sa buhay at kalakasan na inyo pong pinagkaloob, sa inyo pong pag-iingat, Ama, sa paghatid po namin, Lord God, sa iyong bahay-sambahan. Dalangin po namin, Ama, na maranasan po namin, Lord God, ang iyong presensya, ang iyong wagas na pag-ibig. Balutin mo po, Lord God, yung aming isipan ng kapayapaan na nagmumula sa iyo. Kung may mga dala-dala man po kami, Lord God, kabigatan, mga pagsubok, mga problema, dalangin ko po, Ama, na ipaalala mo po, Lord God, yung pag-asa na nagmumula sa iyo. Yung kalakasan mula sa iyong salita. At tunay nga po, Ama, na sa oras na ito, yung amin pong kagalakan ay maranasan namin, Panginoon, sa iyong presensya. Maraming salamat po, Ama, at sa amin pong pagtatapos ng amin pong series sa iyong 10 utos, Panginoon, ay tunay nga po, Lord God, na hinihiling po namin naman sa iyong pangalan na kami gabayan mo. At tunay nga po, Lord God, na buksan yung aming puso, yung aming pong isipan, na maunawaan ang lahat ng ito, at hindi lang marinig, kundi, Lord God, amin pong may apply, Lord, yung pinakamahalaga, may apply sa aming buhay. Tunay po, Ama, na maraming salamat po sa umagang ito, pinagkakatiwala na po namin sa iyo. Ito po, ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Papuri po sa Panginoon. Maaari na po tayong makaupo. You shall have no other gods before me. And you see yung authority ng ating Panginoong Diyos sa kanyang pong pagbigkas ng kanyang command na ito, that you must, it is non-negotiable. Ano po? Ito po ay atin pong dapat sundin. Ito po ay dapat natin gawin. Ano po? At talaga pong in-emphasize, you shall have no other gods before me. Walang ibang Diyos po. Sabihin mo nga, walang iba. Walang iba po. Walang ibang Diyos. Because back in their days, polytheism or maraming Diyos na sinasamba yung mga tao before. Ano po? Sumasamba sila sa mga bituin, sa mga puno, sa mga bato, sa mga estatwa, sa mga kahoy, sa kung ano-ano po, no? At talaga, ang puso po ng tao is naglulong to worship something. Ano po? Tayo po ay nilikha na ating Panginoong Diyos na naglulong to worship something. And nagpakilala ang ating Panginoong Diyos sa katauhan na ating Panginoong Jesus. Ngunit back in the day, ano po, God revealed Himself through the Israelite nation. Now, ito pong ating utos na ating Panginoong Diyos. Ano po na you shall have no other gods before me. No any other gods. Wala pong iba. Dahil alam po na ating Panginoong Diyos, we have tendencies. Ayan, ano po, meron po tayong tendencies. Ano po ba? Na gumawa ng mga Diyos-Diyosan, ng ibang Diyos. Tulad nga po ng ating command ni Lord, po na from last week, you shall not make false gods, false image, and you shall not worship them. Mga kapatid, ngayon pong umaga, ay makita po natin yung heart na ating Panginoong Diyos sa kanyang utos na ito. And ngayon pong umaga, ay makita po natin na po sa atin pong takbuhin bilang mga Kristiyano na kaya po ba nating sundin that there are no other gods, na wala pong ibang Diyos.
Po, no? Kaya po natin, no? Na there are no other gods. Let's say pag Sunday, ito po kasi ang problema sa atin. Po, madali pong sundin itong command na ito pag tayo po ay nasa bahay-sambahan ng Diyos. Pag nararanasan natin yung kanyang presensya, pag narinig po natin yung kanyang salita, when we are in fellowship with one another, it is an easy command. Po, pag tayo po ay umaawit, po, tulad kanina, pag tayo po ay nasa kanyang presensya, it's easy. Learn sa'yo ako. Paglabas ng pintuan, pagdating ng hapon, nasusunod pa rin po ba natin? Can we still claim that we are able to follow? Lord, I have no other God before you. Po, at yan po yung atin pong mapag-usapan ngayong umaga. And ang tanong po natin ngayong umaga, yan po, 3 crucial instances in life where we should remind ourselves, po, no other gods. Walang ibang Diyos. Pagkat sa atin pong buhay, yes, minsan po sa atin pong pagpapatuloy, sa atin pong paglakad sa pananampalataya, ano po, ay meron pong ups and downs. Amen po, no? Meron pong ups and downs. At sir, ito pong atin pong pag-uusapan ay yung mga times that we should declare sa atin pong buhay na walang ibang Diyos. Kailan po ba ito? Number 1. No other gods when we are at our lowest. Walang ibang Diyos sa part ng buhay natin. Sasabitin pa rin po natin even at our lowest. Po. And we see the life of the Israelite people, the God's chosen people. When God delivered them from the slavery, sila po ay inalipin ng Egypto, ayan, diba? At sila po ay inalis sa pagkaka-alipin. They have been enslaved for like 130 to 200 years. Na po, yung kanila pong grabe po, no? Yung tatay, alipin, yung iyong lolo, alipin, yung kalulululohan mo, alipin pa rin. And God delivered them from that slavery. Ngayon po mga kapatid, na po, ito pong napakagandang ginawa sa kanila ng Panginoong Diyos sa pagliligtas. Habang po sila ay dinadala ng Panginoon sa promised land. Ngayon po, sa promised land. Dumaan po ang mga Israelites at their lowest. Basahin po natin yung ilang lowest pa ng kanila pong journey. Basahin po natin sa Exodus chapter 16, verse 2 to 3. Apo? Ang mga Israelitay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa sana'y pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Nakaramdam sila ng gutom, reklamo. Exodus chapter 17 verse 1 to 3. Mula sa disyerto ng Sin, naglakbay ang mga Israelita. Sila'y huminto at nagpatuloy kapag sinabi ni Yahweh. Sila'y nagkampo sa Rephidim, ngunit walang tubig doon. Parang sa Merry Chris lang. Mailan po ang tubig. Ano po? Kaya nagalit sila kay Moses. Sinabi nila, bigyan mo kami ng tubig na maiinom. Nagtanong si Moses, bakit kayo nagagalit? Bakit ninyo sinusubukan ang kakayahan ni Yahweh? Tanong ni Moses. Ngunit talagang uhaw na ang mga Israelita. Kaya sinumbatan nila si Moses. Inilabas mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw? Pati mga anak namin at mga alagang hayop. Chapter 16, gutom, reklamo. Chapter 17, nauhaw, reklamo, galit pa. Pinalaya na sa slavery, nakaramdam ng uhaw, nagreklamo, nagalit. And makita po natin, no, na let's remind me of verse na whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it. Ano po, nakita po natin yung tendency ng mga Israelite. Ano po, pag sila po ay
dumaan sa lowest point na kanilang buhay. Ano pong ginagawa nila? Nagalit, nagrereklamo, nanunumbad, po, gustong bumalik na lang sa dating buhay. The question, when we are at our lowest part of our life, do we have the same tendency? Pag tayo po ay nasa lowest part na ating pong buhay, may ganyan din po ba tayong pag-iisip? O, hindi po ba tayo yan? Pag tayo po ay nauhaw, pag tayo po ay nagutom, mga kapatid, yung ginagawa natin, yung ginagawa po natin sa buhay parang hindi na nagmamatter. Yung po parang wala nang nangyayari kahit anong sipag mo, kahit anong grind mo, parang hindi ako mausad. Parang yung mga nakikita ko sa social media, parang hindi ako nagiging ako. Parang hindi nangyayari sa akin. Ginawa mo na lahat. Po? Pero parang walang nangyayari. Parang hindi umuusad ang buhay. So when everything seems falling apart, pagod ka sa trabaho, pagod ka sa eskwela, pagod ka na sa lahat ng mga deadlines, ang dami mo pang gagawin, nagpatong-patong na sa isip mo. O sa dami ng iyong gagawin. Lowest part. And could be, you have faced a very hindi mo maipaliwanag na pagsubok. Kung bibigay ka na lang, iiyak ka na lang ba? Lowest part of our life. The Israelites, ang tendency nila, babalik na lang. Babalik na lang kami sa Egypt. Di bali nang alipit kami, basta nakakakain kami ng karne. Kakain kami kung kailan namin gusto. Balik na sa dating buhay. Ano po? Tayo po, sila maglalakad pa. Sa atin po, instant. When we face the lowest part of our life, we have the tendency, mga kapatid. Balik na lang kaya ako sa dating buhay. Balik na lang ako sa dating gawain. Talikuran ko na lang lahat ng pinramas ko kay Lord. At minsan po, mga kapatid, when we are at our lowest part, kung tayo po ay nalulungkot, we try to justify. Nasusundan po ako. Lord, I'm at my lowest po eh. Lord, sinin lang ako ni crush. Lord, napagalitan ako ni Papa. Napagalitan ako ni Mama. No? Lord, nag-exam sa school, hindi nagpa-open note si Ma'am. Hindi pa naman ako nag-review. No? Lord, balik na lang ako, Lord, Sa Egypt, balik na lang ako sa Egypt. Simple things, mga kapatid. When we go through the lowest part of our life, we tend to be rebellious. When we face pag tayo po ay dumadaan, minsan may tendency, bigla kang nagpamuhok. So, hindi po sobrang rebellious mo, nagpamuhoks ka bigla. Kung hindi po ganyan. We just have this tendency. When everything seems falling apart in our life, can we still declare sa atin pong buhay, I shall have no other God before you, Lord. Problema sa pamilya, malaki pong financial problem, yung pagod, hirap sa trabaho, sa eskwela, yung mga problema na magpapag-uusay. When we encounter these things in our life, can we think of that right now, this moment? Lord, kamusta po ba ako nung when I was my lowest? Lord, bumalik ba ako sa Egypt? O tumakbo ko sa iyo? Mga kapatid, because sometimes, pag tayo po ay at our lowest, we try to undeny yung kesa i-deny natin yung ating sarili, hindi na. We go back to our flesh. Kesa na buhatin natin yung ating cross, binababa na po natin. And instead na sundan ating Panginoong Diyos, nag-unfollow na tayo sa ating Panginoon Ang ating puso, yung dati pong nag-aapoy na ating pong
faith, yung ating pong passion para sa Lord ay nagiging cold na. Kasi may justification eh. Po? Kapatid, hindi porket nalulungkot ka, dumadaan ka sa pagsubok. Ano po? Hindi po porket na dumaraan ka sa kalungkutan. Tatalikod ka sa Lord. Hindi po tayo tatalikod sa Lord. Like the Israelites, mamamatay na kami sa gutom. Mamamatay na kami sa uhaw. Ano po? Wala pong justification, Lord, dumaraan ako sa pagsubok. Ako na ulit masusunod. Kung ano pong gusto kong gawin, yun na yung gagawin ko. So, hindi po natin i-overtake si Lord. My brothers and sisters, at the lowest point of our life. Ano po? Let us say this prayer. No other gods. Pwede po ba natin sabihin? No other gods. At the lowest point of my life, Lord. Daraan po tayong lahat sa libis ng kadiliman. Kaya po ang ating Panginoong Hesus ay liwanag kasi po dadaan tayo sa dilim. Dadaan po tayo sa dilim. Hindi po mag-i-exist ang liwanag kung hindi naman tayo dadaan sa dilim. Dadaan po tayo. And we will be challenged, mga kapatid. Papalakas po na ating faith. At ngayon po mga kapatid na po ay makita po natin we continue to declare sa ating pong buhay, Lord, walang ibang Diyos. But those who hope in the Lord will renew their strength. And Jesus at one point in His life, what was at His lowest, mga kapatid. Nung ang ating Panginoong Jesus ay ipapako na po sa krus ng Kalbaryo, ano po yung kanyang panalangin? Yung siya po ay nagpapamis na po ng dugo. Grabe na po yung kanyang agony. Grabe na po yung kanyang pain. Na, not my will, but your will be done. Pwede po ba natin sabihin? Not my will, but your will be done. And even at the cross, nung siya po ay nakapako na sa krus, siya po ay pinaparosahan, after po siyang mailatigo, nahihirapan pong huminga yung ating Panginoon. Every time na po siya huminga, lubos-lubos na sakit po yung kanyang nararanasan. Ano po ang sinabi niya? Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Kapatawaran pa rin po sa mga gumawa sa kanya ng kasamaan. And this same spirit, mga kapatid, na meron yung ating Panginoong Diyos on that cross is the same spirit na meron po tayo. Yun din po ay ating natanggap mula sa ating Panginoong Diyos. Our Lord Jesus was as it lowest. He was able to obey the Lord's will. Lord, hindi yung kalooban ko, hindi yung kalooban na. Siya rin po yung at the lowest point of our life, siya po yung ating susundin. Siya pa rin po yung ating alalahanin. And basahin po natin sa last verse na Exodus chapter 33. Then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us up from here. Maganda po nung sinabi ni Moses, Lord, nung ito po ay babanggitin po natin yung context mamaya. Pero Lord, kung hindi sasama ang iyong presensya sa aming pagpapatuloy papunta sa promised land, sabi po kasi ng angel, kahit sobrang pasawain itong mga Israelites, sobrang stiff-necked people po talaga, sabi ni Lord, angel na lang, ipapasama ko sa inyo, hindi ko na kayo sasamahan, bahala na kayo. Pero yung prayer ni Moses, Lord, if your presence does not go with us, do not send us up. Huwag na lang po, Lord, kung wala po kayo. Can you say this prayer? Lord, kung wala ka, Lord, huwag na lang. Puri po sa Panginoon, sa kanyang mga salita. At second crucial point, second crucial instance, mga kapatid, na
we declare na dapat po nating alalahanin, dapat po nating ipanalangin. Lord, no other gods. Number 2, no other gods when we are at our highest. We shall have no other gods before the Lord when we are at our highest. Now, mga kapatid, the Israelites, hindi lang naman po sila nag-go through sa low point na kanila pong journey. They also experience, mga kapatid, mga highlights, kumbaga, ano po, para may daylan natin, highlights for the day. They also had their highlights po, their crossing, yung kanila pong pagtawid sa Red Sea, po, yung pagbibigay ni Lord ng manna, po, water flowing from the rock, ano po, and God, the creator of heavens and the earth, made a covenant with his people. Made a pact, made a promise. Exodus chapter 19, verse 5 to 9. Basahin po natin. Now, if you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations you will be my treasured possession. Wow! Grabe po, nasarap pong marinig yun mula sa Lord. You will be my treasured possession. Although the whole earth is mine, you will be, for me, a kingdom of priests and the holy nation, a set-apart nation. These are the words you are to speak to the Israelites. Verse 7, so Moses went back, summoned the elders of the people, and set before them all the words of the Lord had commanded him to speak. And verse 8, the people all responded together. Ano po sabi ng mga Israelites? We will do everything the Lord has said. So Moses brought their answer back to the Lord. Gumawa ng covenant, ng pact, ang atin pong Panginoong Diyos sa Israelite nations. You will be my treasured possession. Ano po? And ano po ang sabi ng Israelites? Ano po yung kanilang sagot? All that the Lord has spoken, we will do. Po, masaya naman po na, no? To be God's chosen people. Napakaganda po ng highlights. Po. They are at their peak na kanila pong pagsunod sa ating Panginoong Diyos. So, ngunit ano pong nangyari? Ito na naman, yung mga Israelites, masakit po talaga sila sa ulo. And basahin po natin sa verse 32. Oh. Nang magtagal si Moises sa bundok, ang mga Israelita ay lumapit kay Aaron. Sinabi nila, igawa mo kami ng mga Diyos na maumuna sa amin. Po, basahin po natin. Hindi namin alam kung ano na ang nangyari sa Moses na yan. Grabe naman yung regards nila kay Moses na yan. Po, na naglabas sa amin sa Egypto. When God spoke the 10 commandments to the Israelite people, all of the nation heard po yung salita ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga po sa verse 1, God spoke to him. At si Moses umakyat sa bundok para tanggapin pa po yung ibang nais na sabihin ng Panginoong Diyos. He was at the top of the mountain 40 days and 40 nights. Po, wala pong kain si Moses na naka-fasting. At habang naghihintay, ang instruction po kasi sa mga Israelite people, bawal pong i-approach yung bundok. At baka sila po ay mamatay. Ganun po katindi yung presensya na ating Panginoong Diyos. Ngayon po, sa kakahintay nila, po, they just made a covenant. No po, they had just been chosen by God to be His holy nation, to be set apart. Ngayon, naghihintay lang sila kay Moses. Gawa mo kami naman. Good. Nagsabi sila kay Aaron. Po, ngayon po, ang ginawa nila, mga gintong hikaw, gintong kwintas, mga pulseras, tinunaw at ginawang po, golden po.
Ginawa po nilang Diyosan. At makita po natin mga kapatid, ano po yung naging reaction ni Moises. Po Exodus chapter 32 verse 19. Nang sila'y malapit na sa kampo, nakita ni Moises ang guya at ang mga taong nagsasayawan. Dahil dito nagalit siya, ibinalibag niya sa paanan ng bundok ang mga tapyas na bato at ito'y nadurog. Teka lang, we are at our highest. Kaya kayong gagawa ng Diyos-Diyosan? 8 years old na po si Moises niyan, mga kapatid. Oh, grabe po na yung kanyang pagbalibag. Durog yung bato. Oh, 8 years old na. Pero alam niyo po mga kapatid, na po yan eh. Dahil po mabigat yung bato at matanda na siya. 100 commandments po talaga dapat yun. Oh. Ang kaya lang ni Moses, 2. And right after all their victory, mga kapatid po, right after ng lahat ng provision ni Lord, the manna, lahat ng miracle na pinakita sa kanila ni Lord, after the 10 commandments, gumawa sila ng Diyosan. Now imagine, God gave you a spiritual victory. God made you victorious sa ministry. Mga kapatid po, ang nangyari, you had a very victorious cell group, you have a very victorious worship lead. Po, grabe na ikaw ay sobrang na-blessed nang ikaw ay umattend sa Sunday service. Tapos ano po yung instinct mo pagkatapos? Ano po yung nagiging tendency po natin pagkatapos? Po, gawa nga ako Diyos-Diyosan. Grabe, nakaka-bless. Uwi na ako. Gawa nga ako Diyos-Diyosan. Yung joy na naramdaman natin kay Lord, instead na magpasalamat tayo kay Lord, instead na mag-thank you tayo kay Lord, saan po natin binubuhos yung pasasalamat, yung joy? Gawa nga ako Diyos-Diyosan. When we experience spiritual victory in the Lord, binubuhos natin yung joy sa mga idol. And at times po, when we have experience na pinag-akalob sa atin na Lord the spiritual victory, can we still say, Lord, no other God? Because sometimes when everything is going on our way, lahat po ay umaayon sa ating gusto, yung ating pride. Ano pa po? Accomplishment, everything is good. Pinubulungan ka na ng kalaban. Ikaw na magaling. Ano po yung bulong ni kalaban? Kay Adam and Eve, kayo'y parang magiging Diyos. Sometimes at the highest part of our life, it's so easy na makalimutan si Lord. Even in the spiritual sense na victory. Pagkatapos, parang gusto natin kunin yung kakunting glory na galing kay Lord. Gusto natin enjoy yung konting glory kay Lord. And makita po natin na pag tayo po ay nagiging victorious, pinagpalaban tayo ng katagumpayan ni Lord, ako na ang boss. Grabe, nakaka-bless ako. A very dangerous thing, mga kapatid. Ano po ang ginawa ng ating Panginoong Jesus nung siya po ay, every time na siya po ay nagkakaroon ng victorious ministry? Ano po ang ginawa ng ating Panginoon? Ano po? Ano po ba ang ginagawa ninyo after a spiritual victory? Ano po ba yung ginagawa natin? When our spirit is on fire, galing po tayo ng mentoring, galing po tayo nakaka-bless na Sunday service, ano po ginagawa natin? Ano po? Basahin po natin sa Mark chapter 6, verse 45 to 46. Immediately, Jesus made his disciples get into the boat and go on ahead of him to Bethsaida while he dismissed the crowd.
After leaving them, he went up on a mountainside to pray. Itong verse na po ito ay katatapos lang ng ating Panginoong Jesus ay magpakain ng 5,000. 5 loaves and 2 fishes. Nagpakain ang ating Panginoong Jesus ng libo-libo. Ang dami pong na-bless, ang dami pong nabusog. Hindi lang po sa preaching, sa teaching na ating Lord, kundi rin sa pagkain. Ayan po, no? At dahil birthday ngayon ni Sister Hermie, tayo lahat ay ipagpapray. Ipagpapray natin siya, tayo po ang mag-bless. Ano po? Now, makita po natin, grabe po, no? Dami pong na-bless, ang dami pong nabusog. Nakita po nila yung power ni Lord. Instead, ito po yung time na parang pag tayo po ay galing po sa spiritual victory, parang it's our tendency to just relax. To just parang, paano ba? To be somehow neutral. Na po, na parang bumalik na lang muna sa, ang hirap pong i-describe eh. Pero it's somehow, ano po, no? Na, paano po ba natin babanggitin yung word? Nasa dulo po lang dila ko. Siguro dila. We have the tendency to just relax. To teacher? Magkampan, yan, to be complacent. Ayan, tama po yun. Thank you po, teacher. Thank you, mga bago. Na po? And makita po natin that when we are experiencing victory in the Lord, let's follow the example of our Lord Jesus. Every time na ating Panginoong Jesus, sa kanya pong ministry, nang nandito po siya sa lupa, every time that He was able to bless the people, tataka siya. He will go to the Father and pray. And the next thing that happens in this story, nung pinauna niya yung mga disciples, yung mga disciples po, kinaharap ay bagyo. Yung mga disciples, nakakita sila ng miracle, ng blessing. Dumating yung bagyo na takot. But Jesus prayed to the Father. And He was prepared for the next crisis. Because sometimes, pag tayo po ay naging complacent, victorious naman yung gawain, victorious naman lahat, dumating yung temptation, kulog ka. When we are at our highest, everything is going well, ang ganda ng performance mo sa work, sa school, even sa ministry, everything is going well. Can you say, Lord, there is no other God. Ikaw pa rin, Lord, hindi ako. Amen? Hindi ako ang Diyos, Lord, ikaw. Ikaw ang nagbigay. Can we have the humility to humble ourselves? Because minsan, sa sobrang joyful natin after ng gawain, parang gusto natin ilabas yung joy natin, hindi natin direct kay Lord. Pag-uwi natin, laro nga ako, nood nga ako, ganito nga ako. Kasi ang saya ko eh. But can we just, Lord, can we just be like, follow the example of Jesus, Lord? Lowest man yan, highest man yan, there's no other God. Oh, nakita po natin yung example na ating Panginoon. And again, it's so tempting to relax, to be complacent after the spiritual victory. Ngayon po, sabihin po natin again, when the highest part of our life, sabihin po natin, no other gods. We should have no other gods before the Lord. In these crucial times, at our lowest, at our highest. Oh, again, everything's going good with the family, with our career, with our school. Po, pagpapasalamat. Can you say thank you, Lord? Simple thank you, Lord. Po, thank you, Lord. Lord, hindi ako to. Hindi ko to kalakasan, hindi ko to katalanuhan.
Lord, lahat na galing sa'yo. Humility to say. Because we know that lahat po ng meron tayo ay galing sa Lord. And lastly, mga kapatid, there's no other God. No other gods. While we are waiting. Pag tayo po ay naghihintay. Pag tayo po ay nasa waiting season, sino po ba ang may hinihintay? Po, may mga prayer request na hinihintay na ma-answer. Po, Lord, ang tagal naman. Po, ano yung ating tendency? Ano naman tayo sa tendency nating mga Israelites? What are our tendencies? Pag tayo po ay nasa waiting time. Basahin po natin Matthew 11, 2-3. Nakabilanggunan noon si Juan na taga-bautismo. Nabalitaan niya ang mga ginagawa ni Kristo, kaya nagsugo siya ng ilang mga alagad upang itanong, kayo po ba ang ipinangakong darating o maghihintay pa kami na iba? Now, John the Baptist was in prison kasi nirebuke niya si King Herod, lakas ng loob niya, John the Baptist. Inasawa niya kasi yung asawa ng kapatid niya. So, nirebuke niya, pinagsabihan niya, kinulong siya. Now, sa kanyang pagkakakulong, nagpasensya ng alagad, pinapatanong kay Lord Jesus, ikaw ba yung Messiah? O maghihintay pa kami na iba? Because from Malachi, from the last book of Old Testament to Matthew, 400 years. 400 years of silence. Ibig sabihin po, wala pong prophets na ipinadala ang ating Panginoon. During that time, tahimik po na walang kumbaga mensahe, senyales. But there was a promise in the Old Testament na magpapadala ng Messiah. And the Israelite people has been waiting for the longest time. After like, imagine 400 years na dumating yung ating Panginoong Jesus. For which we will celebrate this December. The Word became flesh. Our God incarnate. And we will have now our series break this December. And medyo na lang po as we end this series. Now, during those times, the Israelites have been waiting for another call from God. For 400 years. And ngayon to si John the Baptist, nainip na. Ito ba talaga? Maghihintay pa kami ng iba. Sino po ang mainipin? Pwede na po kayo umuwi. Sister Vicky, pakilak po yung baka po may baka po totohanin natin. And the truth is, no one likes to wait. May mga tao po talaga na ayaw pong naghihintay. Ako po talaga, before, pag ako po ay nasa pila, tuwag-tuwa po pag nasa pila, lalo na pag mahaba yung pila. Pag ako po ay nasa pila, parang feeling ko hindi ako si Pastoreto. Para lang akong normal na tao na nakapila. Ayan, wala pong kahit anong, let's say, sabihin na natin na sa work, sa church, normal na tao, nakapila. Unti-unti na nagkakaroon na, kasi nga po ngayon, lahat na po ngayon ay almost instant na. Sa technology po natin ngayon, sa search engines, sa AI, talaga pong na-train na po yung ating isip na dapat yung mga gusto nating malaman, yung gusto po nating sagot, isang type lang, andyan na. And sometimes when we wait, ano yung pakiramdam natin? Ang hirap po. Pag tayo po ay naghihintay, parang hindi po tayo mapakali. Gusto na natin now na. Gusto natin ngayon na. And alam po natin na sa atin pong paghihintay, sa atin pong pagkainip, yun na naman po tayo sa tendency natin pag tayo po ay dahilan. When we
at our waiting, while we are waiting, can we say to the Lord, Lord, no other God? Habang tayo naghihintay sa prayer request na ibibigay sa atin ni Lord, habang tayo ay naghihintay sa, let's say, right person for you. Ayan, mga pinag-pray. While we are waiting for the right opportunity for work, for the right career, sa kukunin, can we say, Lord, while I'm waiting, Lord, no other thoughts? Because sometimes, alam po natin, lagi po natin nababanggit, time is relative. Time is relative. Ano po bang ibig sabihin? Pag ikaw po ay naka-planking, alam niyo po yung exercise na planking? 1 minute. Naka-planking yung nakadapa po na nakataas po yung inyong elbow. Ang tagal po na 1 minute. Ang tagal po yung 1 minute sa planking. Po? Pero pag chat mo si Crush, ayan, napakabilis. Pagkausap niyo si Mahal, 1 minute bitin yan. Pag yung kamay mo nakalagay sa mainit na tubig, yung 1 minute ang tagal. Pag ikaw ay nasa school, ang boring ng teacher, na boring ng pastor, napakatagal. Opo. Pero pag ikaw ay nasa mall, napakabilis ng oras. Ayan. Uy, alas 4 na pala. Traffic na yun, rush hour na. Time is relative. Napakaganda na nga po ng ating pong technology. We are so blessed in this generation, information age, na kung saan kung ano po yung gusto natin malaman, gusto natin makuha, napakabilis na lamang po. Balita ko nga po, nagsara na rin daw yung bayad center dyan sa labasan ng Mary Chris kasi wala na daw nabilin. Kasi ngayon, Gcash na lang. But what does that do to us? Napakahalaga ng waiting time sa isang Kristiyano. Sa atin pong paghihintay, ang mundo nagbabago, ang ating Panginoong Diyos ay hindi. Ang ating Panginoong Diyos ay hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Makita po natin yung importance, mga kapatid, na kasi minsan, pag si Lord ang nagpapahintay sa atin, we grow impatient, we have our tendency to do things na hindi niya pinapagawa. Na instead na itong plano niya sa buhay natin, napakaganda ng resulta, nainip tayo, pumunta tayo sa plano natin, ayun, disgrasya. Isang taon na lang isang buwan na lang, hindi mo pa nahintay. Tayo patuloy ay napahamak. Sometimes, inuunahan natin si Lord. May isang lalaki na nag-aantay ng bus. Nagtay siya ng bus. Mga 10 minutes na siya, wala pa rin bus. Nandiyan sa may sabihin na natin sa may Golden. Di ba dyan po yung may tayo ng bus sa Golden? Pagtawid. Wala pa rin bus. Mga 11 na siguro ng gabi siya lang. Another 20 minutes sa daan, wala pa rin bus. Lord, maglakad ka ako ng 10 hakbang para mas mapabilis yung hintay. Baka may dumating ng bus pag naglakad na ako. Nakakadalawang bang pa lang may dumating ng bus. Ano po ang ibig sabihin po niya na po? Minsan po mga kapatid, na po we think na pag may ginawa tayo po ahead na pinapagawa ni Lord, inuunahan si Lord, gagawin din naman ito. Inuunahan lang natin. Masyado na tayo naiinip. At ngayon po mga kapatid, na sa atin pong pagpapatuloy, na meron pong isang hari before na nakaranas po ng ganitong klaseng paano po ba? Pag-agonize habang siya po ay naghihintay. Basahin po natin sa Psalms chapter 13, verse 1 to 6. Basahin po natin yung awit ni King David. How long, Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? How long must I wrestle with my thoughts, and day after day have sorrow in my heart? How long will my enemy triumph over me? Look on me and answer, Lord my God.
Tinaman na, Lord. Sagutin mo na, Lord. Hanggang kailan ba to? Give light to my eyes or I will escape in death. Oh, grabe po yung agony ni King David. And my enemy will say, I have overcome him and my foes will rejoice when I fall. Diyan po muna. Kung makita po natin yung honesty ni King David, ng psalmist, sa pagkausap niya sa ating Panginoong Diyos. Ano po, talagang open, talagang honest. Makita po natin na hindi tulad ng mga Israelites, pinag-uusapan si Lord. Si King David, directly niyang sinasabi kay Lord. And when you have this kind of emotions, na Lord, ang tagal naman, nakakailip naman, Lord, how long will I wait? How long will I suffer? Sabihin niyo kay Lord, kaya ni Lord niya. Hindi magtatampo si Lord pag naglabas ka ng sama ng loob sa Kanya. And we see verse 5. But, after ng lahat ng ngayon, ano pong sabi ni David? But, I trust in your unfailing love. Marahil yung mga hinihintay ko, pag binigay mo na Lord, ikapahama ko. Marahil Lord yung mga hinihintay ko, baka dumating ngayon, baka makalimutan kita. But Lord, yung love mo sa akin, unfailing. Na Lord, I will trust in your perfect timing. Kasi mahal mo ko. Magtitiwala ako dun sa perfect time mo kahit matagal ba. I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation. Wow. Yung atin po bang heart ay nagre-rejoice pa sa salvation ni Lord? Amen? Ako? Amen. And verse 6. I will sing the Lord's praise. Wow, habang naghihintay si David, kahit yung kanyang puso ay nag-agonize na sa paghihintay, siya po ay umaawit ng papuri sa Panginoon, for He has been good to me. Lord, nakita ko yung kabutihan mo simula ng noon-noon pa. Ano pa ngayon? Ano pa yung ipapakita mong kabutihan? Yes, I may be waiting. But we see the heart of David while he is waiting. Ang ating Panginoong Diyos pa rin. Yung kanyang pinapapurihan, yung kanyang source ng kanyang joy, pinagbubuhusan ng kanyang pagpupuri, ng kanyang kagalakan. Po, habang naghihintay si King David. Now ngayon po, sa atin pong mga mananampalataya, sa atin pong pagsunod sa Lord, habang po tayo ay naghihintay, let's say to the Lord, Lord, no other God. Pwede po ba natin ulit sabihin? Lord, there are no other gods. Po. At hindi po ibig sabihin na ating Panginoong Diyos ay pinaghihintay tayo o siya minsan po ay silent, siya po ay tahimik. Hindi po ibig sabihin na tayo po ay pinaparusahan. Hindi po ibig sabihin na tayo po ay pinapahirapan. But it means He is stretching us. Pinapalakas po tayo to train us. Po, ano po ba ang gagawin natin habang tayo po ay naghihintay? Tayo po ay magpapatuloy na mag-serve. Tayo po ay magpapatuloy na mag-obey. Tayo po ay magpapatuloy na lumapit sa Kanya. Even David, hindi siya kumbaga binibigyan ni Lord ng kahit anong senyales o mensahe, but he was still seeking the Lord. Ganun din po yung mangyayari sa ating buhay. And in the first commandment of our Lord, you shall have no other gods before me. And this will just be my last verse. Dito na po akong magtatapos sa verse na ito. Mga Aral chapter 12 verse 13. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Basahin ko po muli. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng
tao? What is our purpose? Ano po yung ating katungkulan dito sa lupa? Wala pong iba kundi matakot po tayo. Because our Lord is holy. Hindi po takot na parang sa horror movie, paulit-ulit po natin or madalas po natin nababanggit. Ano po? But to have this reverence in awe of our Lord. Dahil wala naman pong nais na masama ang ating Panginoon sa ating buhay. He just want the best in our life. Ang ating pong Panginoong Diyos ay wala pong ibang ninais sa ating buhay kundi yung ikakabuti mo. He has perfect plans for you. But during at our lowest times, during at our highest, during in the agony of waiting, we have our tendencies. But this morning, can we say, Lord, Ikaw pa rin ang Diyos. Walang iba, hindi ako lilingon, Lord. Hindi na babalik sa Egypt, Lord. But Lord, walang ibang Diyos kundi Ikaw. At kung ano yung sinabi mo, yun yung susundin ko. Kasi hindi ako ang Panginoon. Hindi yung mga bagay na gusto ko. Hindi yung mga bagay na nagpapasaya sa akin. Hindi sila ang Diyos. Hindi sila ang masusunod. Kundi Ikaw. Perhaps I would just like to end in this story. There was this man. Nabili niya yung kanyang dream house. At sa kanyang dream house na ito, sobrang mahal na mahal niya. Dinecorate niya, pinaganda niya. Interior, exterior, yung kanyang garden, everything was so beautiful. And may isang lalaki na kumausap sa kanya, kumatok sa bahay. Pwede ko bang bilhin yung bahay? Sabi ng lalaki, hindi. Ito yung aking dream house. Masaya ako dito. Ito yung pinangarap ko, ito yung pinagdala ko. Kinulit siya ng lalaki, hindi, kahit magkano bibilin ko yan. Hindi pumayag yung lalaki. Makalipas, kinulit siya ng kinulit every week. Kinukulit siya, binabalikan siya nitong lalaki na to. Bibilin ko yung iyong bahay. Gusto ko yung bahay mo, bibilin ko. Hindi pumayag yung lalaki. Ngayon, may naisip yung lalaki gusto bumili. Kinatok niya ulit. Gusto ko na lang bilhin yung isang pako sa bahay mo. Isang pako na makabaon. Bibilin ko ng 5 million. Wow. Isang pako lang sa bahay. 5 million. Gumawa siya ng kontrata na bawal alisin kasi sa kanya yun eh. Kumbaga, pag iyon ay nilabag ng may-ari ng bahay, pwede siya ipakulong, pwede siyang pagmultahin. Ganun po yung kontrata nila. Bawal niyang hawakan kahit anong nakalagay doon. Pumayag. 5 million. Isang araw, may dala-dala yung lalaki. Patay na tao. Sinabit niya doon. Hindi ba kapaniwala yung may-ari ng bahay? Ha? Ba't ka naglagay dyan? Hindi mo bawal mong galawin yan. At simula yung sako na yun, namaho, yung kanyang bahay, nagsimulang umalingasaw, nagsimulang sirain yung nasa paligid. Nakadiri po yung itsura, yung picture. And sometimes, yun po yung ginagawa ni Kalaban. Isang pako lang sa buhay mo, i-allow mo lang siya. Leeway na yun para sirain yung magandang plano ng Diyos sa buhay. Yun na yung leeway para mabulok ka, palayasin ka dun sa promises ni Lord, ilayo ka. But yet again, the devil may come to steal, to kill, and to destroy. But the Lord is so willing to restore the entire house. God has the power to restore the entire house. Minsan ang dami nating inaalaw na pako sa buhay natin, sinasabihan ni Kalaban, ano na tayo? Ang baho na natin sa harap ni Lord, nahihiya na tayong lumapit. But yet again, God
can restore you. Just go to Him. And claim na, Lord, sa iyo ang buhay ko. At simula sa araw na ito, ikaw na lamang ang Panginoon ng buhay ko. Tayo manalangin. Aming Diyos na manadakil at makapangyarihan sa lahat. Kami po ay dumudulog sa iyo. Minsan pa, nagpapasalamat sa iyong mga salita sa umagang ito. Maraming salamat po, Ama, sa paalala po sa amin ng kahalagahan, Panginoon, na ikaw lamang ang Diyos sa aming buhay. Marahil ito, Lord God, ay sa pinakatugato ng aming buhay. Marahil lumaarang kami, Lord God, sa pinaka-lowest ng aming buhay. Marahil kami, Lord God, ay naghihintay sa nais mo, Panginoon. And Lord, nakikita mo po, Lord God, yung tendency namin, Lord God, na pumunta sa iba't ibang Diyos dito sa mundo. Gawing Diyos yung aming mga sarili. Natalikuran ka, Panginoon. Nakikita niyo po itong lahat, Panginoon. Ngunit sa oras na ito, sa iyong utos, Ama, nagpapaalala sa aming Panginoon ang kabutihan mo. Ang nais mo sa aming buhay, kami mapabuti. Ang nais mo po, Lord God, sa amin, Lord God, ay magkaroon ng kapayapaan, Panginoon. Maalis, Lord God, lahat ng baho, Lord God, sa aming buhay, Panginoon. Nais mong i-make over, Panginoon, minsan pa, Lord, i-overhaul, Panginoon. Yung bahay, Panginoon, inalaw namin, Lord God, ay napakaraming baho ni Kalaman. Lord, right now, Lord God, we surrender. We surrender our life to you. Dahil ang aming buhay ay sa iyo. Ikaw ang Diyos na nagligtas sa amin. Ikaw ang Diyos na lumikha sa amin. Ikaw ang Diyos na nagtiwala sa amin, Panginoon. Ikaw ang Diyos na tumawag sa amin. Nararapat lang, Panginoon, na yung aming buhay ay sa iyo. Maraming salamat po, Ama, minsan pa sa iyong mga salita. At Lord, sa amin pong pagsunod sa salitang ito, we shall have no other gods. Walang ibang Diyos na kami sasambahin kundi ikaw lamang, Panginoon. Ito lamang, Lord God, yung aming masunod, Lord God, ay masusunod na po namin, Ama, lahat ng mga nais mo, Panginoon. Dahil walang iba kaming nais, Panginoon, kundi ikaw ay maitaas. Walang iba kaming nais, Lord God, kundi ikaw ay mapasalamatan. Because you are worthy. You are worthy of all our praises. You are worthy of all our thanksgiving, Lord. Maraming salamat po. At sa amin po pagpapatuloy, Ama, makita namin patuloy na ang iyong kagandahan, ang iyong pagsama, ang banal na Espiritu, Panginoon, ang iyong patuloy na paggabay sa amin, karunungan na nagmumula sa iyo. Ayaw naming mawala sa aming buhay, Panginoon. Nais namin patuloy na lumakad ayon sa iyong kaloob. Maraming salamat po. Pinapaburihan ka namin niya taas. Maraming salamat po aming Panginoon Jesus. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. At ang ngayon pong umaga ay inaalala po natin kapag ang Panginoon ang banal na hapunan ng pagpapahayag ng kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbarito. Isang pag-alala sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabihayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng iglesia o ng simbahan, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ni Jesucristo na ating Panginoon. Sa isa pong simbahan, dalawa lamang po ang ordinance. Baptism and Lord's Supper. Banal na hapunan. Bakit po ba natin ito ginagawa? Bakit po natin ito idinaraos? Po, sa atin pong pag-take po ng juice, inaalala po natin yung dugong dumana. Naglinis sa ating mga kasalanan. Yung kostya o yung tinapay, pagpapaalala po sa atin na katawan ng ating Panginoong Jesucristo na po sa krus ng Kalbaryo. At ngayon po, mga kapatid na po, ito po ay utos na ating Panginoong Diyos na atin pong gagawin na po bilang pag-alala muli sa kanyang pagbabalik. Ang ating Panginoong Jesus ay minsan pa tayo po ay kikitain, siya po ay magbabalik. He will now be in His glorious form. Tayo po ay susunduin na.
At sa atin pong paghihintay sa kanyang pong pagbabalik, sa atin pong patuloy na pagpapaalala, hindi po natin makalimutan na po yung ginawa na ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. At ngayon po mga kapatid, ay mariing ipinapaalala ni Apostol Pablo na ang hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain na dapat igalang. Ang pakikibahagi rito ng hindi nararapat ay mabubunga ng hindi maganda. Ang hindi nararapat na pagtanggap sa pag-inom ng mga elemento ay isang kasalanan sa katawan at tugo ng ating Panginoong Jesus. Dahil dito, kinakailangan saliksikin natin mabuti ang ating sarili upang matiyak ng buong kamalayan na tayo karapat-dapat na sumalo sa banal na hapag ng ating Panginoon. Ngayon po, inaanyahan ko pong lahat na tayo po minsan pa ay yumuko bago po natin tanggapin ang mga elemento. Tayo po ay dumulog minsan pa sa presensya ng ating Panginoon. Tayo ay lumapit sa Kanya. Tayo ay magpakumbaba sa Kanyang harapan. Nakatingin sa atin ngayon ng ating Panginoon. At nais niya sa oras na ito, na isuko mo sa Kanya yung mga kasalanan, yung mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa Kanyang paningin, sa iyong isip, sa salita, sa gawa. Nais ng Panginoon na isuko mo ito sa Kanya. Huwag mo nang itago, kapatid. Huwag kang mahiya sa Panginoon. Hindi mo kailangang itago, hindi mo kailangang tumalikod, hindi mo kailangang ganyan. Dahil anuman, itong mga kasalanan, turumihan sa iyong buhay, tapat ang Panginoong Diyos na ikaw ay patawarin. Tapat ang Panginoong Diyos na ikaw ay linisin. Tapat ang Panginoong Diyos na ikaw ay dalhin sa Kanyang landas, sa Kanyang kalooban. Sa oras na ito, yakap-yakap ka ng Panginoon. Maranasan mo sa oras na ito, kapatid, ang Kanyang wagas na pag-ibig para sa iyo. Nais niya na isuko mo na sa Kanya lahat ng iyong kabigatan, lahat ng iyong tinatagong kasalanan. Isuko mo na sa Lord. Huwag ka na magtira. Isuko mo na lahat sa Kanya. Lahat ng sama ng loob, lahat ng hindi pagpapatawad, lahat ng bitterness, lahat ng hidden sin. Isuko mo na sa paanan ng Panginoon. At lahat ng karunungan na ito ay babalikan niya ng buhay. Buhay na hindi lang basta buhay. Buhay na masagana sa piling niya. Buhay na malaya sa kasalanan. Buhay na may kapayapaan. Sige kapatid, isuko mo sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. At sa oras na ito, kapatid, kung ikaw ay hindi pa nakakilala sa Panginoong Diyos, at marami ka nang sinundan dito sa lupa, ginawa mong Diyos-Diyosan, na meron silang ipinangako na ganito ang magiging buhay mo, magiging masaya ka, bibigyan ka ng kapayapaan, pero pagtulog mo sa gabi, tila wala pa rin katahimikan, wala pa rin kapayapaan. Sa oras na ito, kapatid, inaaniyaman ng Panginoong Jesus. Kapayapaan na hindi nagagaling dito sa mundo. Kapayapaan na hindi nagagaling sa aliw ng mundo. Kundi kapayapaan na nagmumula sa langit.
kapahingahan na nagmumula sa Kanya. At hindi lang yun, ang iyong kaluluwa. Kung marahil nakiisip ka, saan ba ako mapupunta?